So, naniniwala ako na personally, marami pang pwedeng makuha natin. Galing po sa ating pananampalataya. Kaya naman this morning, ihanda po natin ang ating mga puso para po sa salita ng ating Panginoon. And kung inyo pong titignan, last week, no, sino nakakatanda ng mensahe nung nakarang linggo? Nakita natin isa din, no, ang pinaggulay-gulayan natin galing sa aklat ng Hebreo na dinala sa atin ng ating pastor, na faith that moves obstacle. Isa din. And as I reflect, tunay nga ng ating pananampalataya ay can move obstacle. Amen? Yung mga walls ng ating buhay, yung iba't ibang mga struggle natin mismo. And this morning is continuation po of the topic. Galing po sa ating pananampalataya. Hindi po kami nag-usap ni Pastor Marlon about sa i-message this month. No? And may kanya-kanya po kami pag-iisip and self-reflect doon sa banal na espiritu. And nung narinig ko po yung mensahe last Sunday, no, nung first Sunday, and nakaka-amaze kasi grabe gumalaw ang ating banal na espiritu, ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Kasi halos magkarugtong. Parehas kami ng gustong i-emphasize dahil March nga ngayon, marching forward, no? Sa akin, tinawag ko itong marching of faith. No? Kasi ito rin po yung series of sermon ko doon sa aking pinupuntahan every Saturday. So gusto ko na magkaroon ng marching of faith bilang isang Kristiyano. And tayo po bilang isang Kristiyano. And I want to call this message, what comes after faith. Nagaling sa aklat ng Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 6 to 7. So, bago po tayo lumalim, let's go ahead and let's pray. Father God, we thank you. We glorify your holy name, Lord. We thank you for the good rest. Salamat po sa maayos na tulog, magandang kapahingahan, at bagong araw na kami po ay ginising mo. Salamat po sa pagkakataon na kami po muli ay nagtipon-tipon upang manambahan sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na pagugulay-gulayan namin, Panginoon. Gamitin mo ang iyong abang lingkod bilang isang daluyan ng pagpapala. Ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming isip. Mangusap ka po, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tayo po ay nananampalataya, ano naman ngayon? Naisip niyo na ba yun? Naitanong niyo na ba yun sa ating isipan? Ano naman ngayon kung nananampalataya tayo kay Kristo? Kung naniniwala at nananampalataya tayo sa nag-iisang Diyos, sa Diyos na Espiritu at katotohanan, sa tunay na Diyos, kung ano ba ang mapapala natin? Kasi pwede namang hindi na tayo manampalataya. Maniwala lang tayo. No? Pwede namang huwag na lang. Pwede namang hindi na. So ano nga ba ang meron kung tayo ay mananampalataya? And sa talata po natin, sa Ikalawang Korinto, chapter 5, verses 6 and 7, makikita natin yung tatlong bagay kung ano yung mapapala natin sa ating pananampalataya. Ready na po ba tayo? Sa tatlong bagay na mapapala natin after natin manampalataya sa Kanya. Una po dyan, the power of God's courage. I know we all have power of courage. Tama? Lahat tayo matapang. Lahat tayo may lakas ng loob. But this time, yung courage na may Kristo, ito yung pinangahawakan natin bilang isang Kristiyano. Naniniwala ko na lahat tayo matapang. Nasaan pa kayo ng matapang? Malakas ang loob. Matapang, malakas ang loob. Lahat tayo malakas ang loob. Kaya nga natin pumasok sa responsibilidad na hindi natin kaya? Kaya natin magpanggap na okay lang tayo? Kahit tayo mismo nahihirapan na. Kaya nga natin mag-utak kahit bangon pa tayo sa utak. Di ba? Napansin niyo yun? Lahat tayo malakas ang loob. Ang ilan nga sa atin ito ang ilan nga sa atin kayang mag-diet kahit hindi naman mataba. Kaya natin. Matapang tayo meron tayong lakas na loob. Kaya natin sabihin, healthy tayo. Kahit tayo mismo sa loob ng pakiramdam natin may sakit tayo. Tama? Yun yung lakas ng loob na meron sa atin.
Pero, yan po ay bilang isang tao. Ang pag-uusapan natin ngayon yung tapang at lakas na loob na mayroong Kristo sa puso. And this is the very first point that comes after faith. Yan. May tapang tayo bilang isang tao. Pero wala tayong tapang na Kristo kung wala tayo ng tapang na meron ng Diyos. Tama? Eh, bago natin maramdaman yung God's courage na yan, kailangan natin yung tatlong bagay. Ano ba yung tatlong bagay na yan, Pastor? Eto po. Yung courage in Christ ay meron dapat Holy Spirit. Yung banal na Espiritu na nangungusap sa atin. Ang lakas ng loob kay Kristo ay nagmumula sa pagtitiwala sa banal na Espiritu. And yung nananahan sa kanyang dakilang kapangyarihan. Habang ang katapangan na walang Kristo ay umaasa sa personal na katatagan. Personal na katatagan, personal na pag-iisip. Pero yung matapang na merong Kristo at yung lakas ng loob na may Kristo, yan po ay nagre-rely sa banal na Espiritu. Amen? Yan yung pangahawakan natin na dapat kung meron tayong banal o yung Kristo, yung tapang o lakas ng loob na Kristo, dapat meron tayong basbas o gabay ng banal na Espiritu. So sa ating pong buhay na may katapangan na may Kristo, mas nagre-rely tayo sa ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. Aminin man natin sa hindi, minsan nakikipagtalo tayo sa sinasabi ng banal na Espiritu. Nakikipag-argue tayo dun sa gusto niyang mangyari sa buhay natin. And lagi po natin isipin, mga kapatid, na wala po tayong magagawa basta sinabi sa atin ng banal na Espiritu. Ang ending, mas pinilit natin yung gusto nating mangyari, distraction ang mangyayari. So, lagi po natin yan tandaan. Courage in Christ comes from the trusting in the Holy Spirit and rely on His power. Okay? Doon tayo manahan sa kanyang kapangyarihan. Huwag natin isiksik yung gusto nating mangyari. Huwag natin isiksik yung alam natin naman na hindi yan magbubunga ng maganda. Huwag natin ipilit kung hindi dapat. Kung ayaw sa'yo, huwag na lang. Kung ayaw ng banal na Espiritu, huwag na lang. Huwag natin ipilit. So, pangalawa, eto, hope. Ang tapang o lakas na may Kristo ay nagdudulot ng pag-asa. Gusto niyo yun? Pag-asa? Hindi po ito yung pag-asa na fake news ha, yung pag-asa na ang taas ng sikat ng araw pero signal number 1. Yung ambon pa lang, suspended na yung klase ng taytay. Kasi sabi po ng pag-asa. Yung courage in Christ ay lakas na loob ng Kristiyano o ang tapang na may Kristo ay pinalalakas ng pag-asa sa kawalang hanggan. Na tinitingnan maging madalas ang nawawala sa atin pag tayo ay matapang lang na walang Kristo, yung pag-asa. For example, namatayan tayo ng mahal sa buhay. Taas ang kamay ng namatayan ng mahal sa buhay. Halos marami-rami na. Nanay, tatay, kapatid, asawa, lolo, lola. Aminin ba natin sa hindi, pag namamatayan tayo ng mahal sa buhay, ang pinanghihinaan sa atin ay loob. Nawawala sa atin yung pag-asa. Paano na ako bukas? Nung narinig ko yun sa nanay ko nung namatay ang tatay ko, sabi niya, paano na kami bukas? Paano na ang buhay namin bukas? So madalas, inaalis ng pag-asa natin kung wala tayong tapang kay Kristo. Hindi natin kaya yan. Kaya dapat isipin natin maigi na yung lakas ng loob natin na may Kristo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang kamatayan po ay hindi katapusan, kundi bagong panimula. Pastor, ang hirap naman po niyan intindihin. Pero tama yun. Ang kamatayan ay hindi katapusan, ngunit bagong panimula na merong pag-asa or bagong pag-asa. Eh kung ikaw ay merong lakas ng loob kay Kristo
o na may Kristo, kaya mong makuha yung pag-asa na sinasabi ko. Mga kapatid, mahirap umasa sa wala. Tama naman. Mahirap umasa sa wala. Pero kung meron kang Kristo sa puso, kaya mong umasa. Courage in Christ is strengthened by our hope. Pinalalakas siya ng ating pag-asa sa Kanya. The courage of the person who has Christ in his heart resulting through hope from Christ Himself. Hindi yan magbabago kahit anong gawin mo. The courage of the person who has Christ in his heart resulting through hope from Christ Himself. Sa Kanya lang, wala nang iba. Lagi yung tatandaan niya mga kapatid. And pangatlo, yung courage in Christ ay nagbibigay sa atin ng sustainability. Ang tapang po na may Kristo sa puso ay pangmatagalan. Hindi po yan mahihinto o matatapos. Example po, dito po sa mundo natin o sa Pilipinas, madali lang naman magnegosyo. Tama? Madali lang mag-business. Kung gusto mo magtindahan, mag-grocery ka lang dyan sa Pure Gold. Hanap ka ng pesto, isiksik mo yan dyan, i-display mo, kaya mo magtindahan. Pero ang pinakamahirap, i-maintain o i-sustain ito pang araw-araw. Tama? Mahirap. Pag tayo po ay nagnegosyo, medyo palang-isipan yan kung hanggang kailan tayo magnegosyo. Kung hanggang kailan ba yung business na to. Nung ako po ay nag-decide maglalamog, akala ko pang matagalan, kaya ko eh. Sabi ng asawa ko, ningas pugod ka lang. Sa umpisa ka lang yan, maniwala ka. Tama naman. November ako nag-start, mag-decide maglalamog eh. December, bumiyahe ako, maganda-ganda pa yung biyahe, lakas ng biyahe. January, okay pa. Hanggang February, wala na. Di na ako bumabiyahe. Ang hirap i-sustain, ang hirap i-maintain. So, ganun din po. Napakahirap po i-maintain o mag-sustain sa isang bagay. Kung wala kang tapang na may Kristo. Kung ang lakas ng loob natin ay pantao lang, hindi natin kaya. Sa ministry, gusto mong tumugtog. Ang lakas ng loob mo, gusto mong tumugtog kahit wala kang talent. Ako nga kaya kong kumanta kahit wala naman akong talent sa pagkanta. Ibang tapang no? Pero napansin nyo, hindi na ako nagsasubmit. Huwag nyo nang itanong kung bakit. Diba? So ano pong ibig kong sabihin? I-maintain natin yung Kristo sa ating puso para makuha natin yung word na sustainability. At yung pag-asa, yung tapang na may Kristo na yan, ay hindi po yan matatapos. Ang katapangan ng Kristiyano ay hindi mapipigilan kahit na anong pag-uusig sa atin. Okay, tumutugtog ka na, nasa praise worship team ka na, inuusig ka ngayon ng mga kaibigan mo, huwag ka nang tumugtog dyan, hindi yan makakatulong sa'yo. Kung yung lakas ng loob mo ay pantao lang, panghihinaan ka talaga. Kung ano, nagpapagod ako dyan, wala naman akong bayad dyan. Praise worship team, may nag-iisip pa sa inyong ganon? Kasi kung may nag-iisip sa inyong ganyan, kailangan nyo ng tapang at lakas na loob na may Kristo. Yes, wala tayong bayad. We are volunteers. Voluntary. Okay? Volunteer lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tama? Pero alam nyo ba ang sahod sa paglilingkod sa ating Panginoon? Kikitain pala natin. Andun pa, oh. Gusto nyo na bang makuha yun? Gusto nyo na bang makarating doon? Ay, buti naman. Malinaw. I-maintain natin yung tapang at lakas ng loob na may Kristo. The courage in Christ in the heart is long-lasting and wouldn't end. Courage with Christ brings peace, joy, and stability. Amen? Lagi niyo kong tandaan yan. So, alam po natin mga kapatid, na yun sa Joshua 1:9, kung inyo pong babasahin, sabi po sa Joshua 1:9, tandaan mo ang piling ko, magpakatatag ka at takasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta.
yung lakas ng loob na may Kristo, ay meron talagang Kristo. At hindi yun magbabago kahit saan man tayo magpunta. Sa labas ng ministry, sa labas ng church, sa school, sa bahay. Kung tayo po ay may lakas na loob kay Kristo, ay mananatili yan. Ang bilin po kay Joshua noon ay may magpakatatag at lakasan ng loob. Same din po sa unang bahagi ng talata na binasa natin kanina. Sabi doon, lakasan ang ating loob. Kapag tayo po ay nabubuhay kay Kristo, mayroong isang lakas ng loob na meron tayo sa Kanya na hindi mapipigilan sa mundong ito. Lagi niyo kong tandaan, hindi ito mapipigilan ng mabilangguman tayo. Kasi in fact, si Paul, ang dami niyang sinulat nung nasa bilangguan pa siya. Ang nakakatawa mang isipin, habang nasa bilangguan siya, siya pa ang nagbibigay encouragement dun sa mga tao nasa labas. Pero kung ikaw ay may lakas ng loob bilang isang tao lang, hindi mo kaya yun. Kaya naman yung lakas ng loob na pinamumugutan ni Paul sa aklat ng Korinto o sa Efeso man yan o kahit na saan, yung sinulat niya nung nasa bilangguan siya, ay lakas ng loob na meron siyang Kristo sa kanyang puso. Yun po yung gustong isiksik sa atin ng ating Panginoon na yung tapang na may Kristo ay pilitin natin manatili sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Sana hindi mawala yung tapang na yan. Courage is not reckless boldness, but trusting that God's walk ahead, behind, and within us. Hindi po yan magbabago. Bali-balik ka rin man natin ang galaw ng mundo, yung takbo natin, kahit napakaraming gera sa Middle East, kahit napakarami, o napakamahal na ng gasolina ngayon, at pagmamahal ang pagkain, ang presyo ng bilihin, karugtong yan. Ang tapang na may Kristo ay mananatili dapat sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi meron tayong lakas ng loob galing kay Kristo. Pangalawa, what comes to our faith is privilege to God's kingdom. Lahat po tayo gustong pumasok sa langit. Amen po ba? Amen. Taas ang kamay ng ayaw. Lahat tayo gustong pumunta sa langit. Ngayon na ba? Ay, buti na lang. Isa po sa nakukuha natin sa ating pananampalataya ay ang karapatan na makapasok sa kanyang karya. Faith in Jesus Christ is the foundational requirement for entering the kingdom of God. Ginagarantiyan nito na ang grasya at habag ng ating Panginoon through our faith in Him ang magbibigay sa atin ng ticket, ng gate pass, papunta sa langit. Ulitin ko po lilinawin ko po mga kapatid, ang kaligtasan natin o ang pribilehiyong makapunta sa langit ay hindi makukuha sa relihiyon. Hindi po sa relihiyon. Hindi po tayo nagsisimba na kayo dito sa ACCS, sigurado na kayong maliligtas o makakapasok sa langit. Ang gusto ko lang pong ibigyan din dito, yung paglalim ng ating pananampalataya, yan ang pangahawakan natin para makapasok po tayo sa langit. Para makasama natin siya sa langit. Okay? Para hindi tayo mapabilang doon sa impyerno. Mainit sa impyerno. Sabi ko sa talata na binasa natin kanina, alam namin habang kami narito pa sa katawan lupa, hindi kami makakapasok sa tahanan minahanda ng Panginoon. Agree po ba kayo dyan? Alam namin habang kami narito pa sa katawan lupa, hindi kami makakapasok sa tahanan minahanda ng Panginoon. Tama naman. Kailangan nyo muna mamatay. Pero isang katotohanan na habang tayo ay dito pa sa lupa, hindi tayo makakapasok dahil sa mundo po natin ay punong-puno ng kasalanan. Nandito po tayo sa mundo na anytime
pwede tayong magkasala. Sa kaharian po ng Diyos, ay maganda, maaliwalas, wala nang pagtanis. Pero dito po sa lupa, lahat yan mararamdaman natin. Nalulungkot tayo, naiiyak tayo. Kanina sa devotion namin, nagkatampo tayo. Lahat yan. Pwede tayong magkasala. Pwede masira yung ating testimony. Isang example. Iwanan mo po itong example na ito. And sana tumatak to sa inyong mga isipan. Ang cellphone mo ba? Ito ang cellphone mo ba ay mas naglalapit sa iyo sa Diyos? O mas naglalayo sa iyo sa Diyos? Isang example pa lang yan. Yung cellphone mo ba ay mas naglalapit sa iyo sa Diyos o mas naglalayo? Kasi kung yan po ay mas naglalayo, tapon mo na yan sa creek. Kung lang. Pangalawa yung sample, baka sabihin nyo, napaka-unfair mo naman pagdating sa cellphone. Pangalawa, yung katabi mo. Mas naglalapit ba yan sa iyo sa Diyos o mas naglalayo? Kasi kung mas naglalayo yan, itapon mo na rin yan sa akin. Baka mamaya may makita ko talaga dyan. Ano pong ibig kong sabihin? Yung mga bagay po na kadalasan ginagawa na natin, kung mas naglalayo yan, papunta sa langit, huwag na natin masyadong i-push. Kasi yan po yung mga dahilan na yan. Kaya tayo ay nawawala ng karapatan makapasok sa kaharian ng langit. Lahat tayo gusto makapasok doon. Naniniwala naman ako doon kahit hindi ko na kayo isa-isa yung tanungin. Ang tanong lang, yung ginagawa ba natin, yung lifestyle ba natin, yung iniisip ba natin, talaga naman papunta doon. Kasi baka hindi. Baka inaagaw na tayo ni Satan. Baka mas nadidistract tayo sa makamundong gawain kaysa sa makalangit na gawain. Para ka lang niya nagtatrabaho na walang sahod. Para ka lang niyang kumikilos na hindi naman talaga nararapat sa kanya. And para kung makuha natin o mapanatili natin yung pananampalataya natin na magiging ticket para sa ating God's kingdom, sa kaharian ng langit, para makapasok po tayo sa langit. Meron pong mga bagay na kailangan natin gawin. 3 bagay po ang gusto kong iwan din. Para sa ticket natin, sa pananampalataya natin, papunta sa kaharian ng langit. Una, paraan po yan, paraan sa pananampalataya. Ano-ano ba yan? Are you ready? Paraan po sa pananampalataya. Una, sabay-sabay nga natin basahin. Magsisi at maniwala. Magsisi at maniwala. Nagsisimula po ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng pagsisisi sa mga kasalanan at paniniwala sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang pagsisisi po ay tuluyang pagtalikod sa kasalanan. Pag sinabi po natin pagtalikod, totally surrender. Huwag mo na ulit-ulitin. Pag sinabi mo this time, ayaw mo na ng bagay na yan, ayaw mo na dapat yan, hindi next month, ulitin mo pa. Pag sinabi mo yung cellphone mo na yan ay distraction papunta sa langit, tapon mo na yan. Bili ka na lang ulit bago. Tapos, mamaya bibili daw siya bago. Mateo 3:2. Mateo chapter 3 verse 2, sabi yan, ganito ang kanyang sinasabi. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Gusto niyo yan? Gusto niyo na bang maranasan yan? So kailangan natin magsisi at maniwala sa Kanya. Pangalawa,
pagsunod at pagmamahal. Pastor, hindi ba pwedeng pagmamahal na lang? Ba't kailangan may pagsunod pa? Pastor, hindi ba pwedeng pagsunod na lang? At kailangan magkasama yung dalawa na yan. Ang pagsunod po at pagmamahal ay magkasama. Hindi pwedeng mahal mo lang yung tao na yan, yung asawa mo. Tingnan mo yung asawa mo kung nandiyan. Tingnan mo lang. Yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, tingnan mo lang. Huwag mo na yan, huwag mo na yan. Tingnan mo yung tao na yan. O yung kaibigan mo. Tingnan mo lang. Tingin mo, kung mahal mo lang yan at hindi mo susundin, may mangyayari. O, balik-tari naman natin. Vice versa. Tingin mo, kung susundin mo lang yan, pero hindi mo naman mahal, may mangyayari. Tama na, Bas. Tama na. Ang pagsunod at pagmamahal, magkasama po yan. Hindi pwedeng magkaiwalay. Uy, mahal na mahal ko yung asawa ko. O sige, sabi ng asawa mo, huwag ka na mag-iinom. Hindi pwede yun. Mahal na nga kita, gusto mo, sundin pa kita. Mukha chicks. Diba? Magkasama yan. Kailangan nating sumunod. Pag sinabi ng asawa ko, tama na kung dumaldal dyan, huwag ka nang dumaldal. Eh, kailangan mong sumunod. Bakit? Pag hindi ka sumunod, kapag yan nang dumaldal, mas marami. So magkasama po yan. Hindi pwedeng magkaiwalayan. Kahit buksan nyo ang Biblia, magkasama yan. Kailangan nating sumunod sa ating Panginoong Jesucristo kasi mahal natin siya. Kailangan nating ipakita na mahal natin siya dahil tayo ay tendang sumunod sa Kanya. Okay? Lagi niyo po tatandaan yan. Magkasama yan. Pastor, baka naman gawa-gawa mo lang yan magkasama yan. Hindi Eto yan John 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. You see, mga kapatid, nandyan ang pagsunod at pagmamahal. Mahal nyo ba ang Diyos? Yan. Sundin nyo. Sundin natin siya. Pangatlo, ano ba yung paraan sa pananampalataya? Pangatlo, yung relasyon bilang anak ng Diyos. Pagkatapos natin matutunan yung bagay ng pagmamahal at pagsunod, dito papasok ang relasyon bilang anak ng Diyos. Ang mga tumatanggap kay Kristo ay nagiging mga anak ng Diyos. Amen po ba? Pumapasok sa kanyang buhay at tinatamasa ang kayamanan nito. Mayaman ang Diyos. Ang tao lang hindi marunong makontento. Kayamanan na nasa Diyos lang natin matatagpuan. Mga kapatid, yes, alam ko na tayo po ay nilikha ng Diyos. Siya ang gumawa sa atin. At nilikha niya tayo ayon sa kanyang kawawa. Galing ni Kuya yung palapakan natin si Kuya John. Di ba? Parang siya yung umatid ng Saturday school kahapon. Patay tayo dyan. Nasaan na yung mga matay ng Saturday school? Patunayan yung may natutunan kayo kahapon. Pinag-action pa ako. No? Gusto nyo makita yung action ko doon kahapon? Wag na lang. Lahat tayo grenade ni Lord. Kaya binuksan niya yung relasyon bilang anak ng Diyos sa atin. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ang pinakahuling paraan sa ating pananampalataya ay hayaan natin maging anak tayo ng ating Panginoon. Hindi lahat ng nilikha niya ay tinuturing siyang ama. Paano ko po nasabi? Mas marami pa ang nasa sabungan kaysa nasa simbahan. Yun po yung mas nakakalungkot na sitwasyon sa
sa mundo natin. Mas marami pang nakikipag-away sa gera kaysa ipanalangin ang gera. Ilan kaya ang nananalangin na matapos ng gera? Kami na tinulungan ko. Lahat tayo nananalangin matapos ng gera. Kasi kahit nandito tayo sa Pilipinas, affected tayo. Mga kapatid, isa lang po ang gusto kong sabihin. Buksan natin yung word na relasyon bilang anak ng Diyos. Ang relasyon na tayo ay anak ng Diyos, galing sa pananampalataya natin sa Kanya. Kailangan natin makipag-isa sa Kanya. Sabi po sa Galatia chapter 3 verse 26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Mga kapatid, dahil sa ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng pribilehiyo makapasok sa kaharian ng langit kasama ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And that is the beauty of His goodness. Pangatlo, what comes to our faith? What comes to? Ano nga ba ang mapapala natin? Ang view to eternity. Napakasarap mamuhay sa mundong ginagalawan natin. Kung pwede nga lang, huwag na tayong mamatay. Dito na lang tayo. Kasama ng manamahal natin sa buhay. Ako po, kung bibigyan ako ng Panginoon ng mahabang buhay pa, gusto ko. Yung tipong 150 years old ka na, nagpipreach ka pa dito, ganito na yung kilos mo. Kasi ang minima natin sa hindi, kahit gusto ng isip natin, mamumuhay talaga tayo. Pero yung katawan natin, magre-react yan. Diba? Bukudurod ka na, gumaganyan-ganyan ka pa dito. Diba? Kung ako po bibigyan ng Panginoon ng walang hanggang buhay, dito sa lupa, bakit hindi? Kung kalooban niya talaga. Iba pa rin ang manatiling buhay. Lalo na kung tayo ay nasa mabuti. Kung ikaw ay mayaman, paano gusto mong mabuhay na lang? Or kung mahal wala iyong pamumuhay, parang ayaw mo nang mamatay. Pero kung ikaw ay mahirap, aba, wala akong sinabi na gusto niya na mamatay. Ano pong ibig kong sabihin? What comes to our faith ay magkakaroon po tayo ng view to eternity. Ano ba yung eternity na yan, Pastor? Ito po yung pangwalang hanggan na biyaya ng Diyos sa langit. Aminin natin sa hindi, nung tayo ay hindi pa Kristiyano, wala tayong idea kung anong meron sa langit. Tama? Pero dahil ikaw ay nananampalataya na, nagkaroon ka ng kamalayan na magbukas ng Biblia. Na magbasa kung ano ba ang meron sa langit. Nabasa niyo na ba kung ano meron sa langit? Alam niyo ba kung ano meron sa langit? Basahin niyo ang Book of Revelation para makita niyo kung anong meron sa langit. Nandun yung wala ng pagtangis, nandun yung mga puro ginto daw. Wow, parang masarap makakita na yung puro ginto. Na yung pagdating ko daw doon sa langit ay hindi ka na malulungkot, hindi ka na panghihinaan ng loob, wala nang sakit. Puro kagalakan. Ang gagawin na lang natin doon, magpupuli sa ating Panginoon. Ganon kaganda ang langit. Kasama natin doon ang mga anghel na nag-aawitan para sa ating Panginoon. Kaya, nung ako po ay naging Kristiyano na, nung ako po ay marunong nang magbasa ng Biblia, parang gusto ko nang mapunta sa langit. Pero wag naman yun. Huwag mo na ngayon, Lord. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Noon pa tayo na hindi pa Kristiyano, aminin natin, nung tayo ay hindi pa Kristiyano, takot tayo mamatay. Takot pa tayo mamatay nung hindi pa tayo Kristiyano? Ako takot. Kasi baka sa impyerno ako mapunta. Kaya naman, ang pinakagusto sa atin ng ating Panginoon ay panghawakan natin maigi ang katotohanan na meron langit.
magkakaroon tayo ng view to eternity. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na meron ding barrier to view in eternity. Ano ba yung barrier na yan, Pastor? Hindi ba pwedeng wala na lang? Yung view natin sa langit o yung view natin sa walang hanggang pag-asa na binibigay sa atin ng ating Panginoon, meron po yung hadlang. And dalawang bagay po yung hadlang na yan. At dito naniniwala ako na totoo. Personally, sa buhay ko, naranasan ko to, totoo to. Una po, neglecting spiritual growth. When we pay our mind on things above, magiging dahilan yan para hindi lumago yung ating pananampalataya. We lose our eternal perspective. Ayaw natin lumago spiritually. Lahat ng gusto ng Diyos, hindi natin ginagawa. Lahat ng gusto ni Satan, ginagawa natin. Nasa ministry na tayo, nagsisimba na tayo, and mas pinili natin huwag lumago yung ating pananampalataya, nag-backslide tayo. Nasa tamang tao ka na, umayaw ka pa. Nasa tamang ministry ka na, umayaw ka pa. Ayaw mo nang paglago ng iyong spiritual life. Natututo ka nang magbasa ng Biblia, bigla mong tinigil. Nasa Genesis ka pa lang. Aba, isa pa lang yan, 66 books yan na meron sa Biblia. Genesis pa lang yung nababasa mo, ayaw mo na. Hinahayaan mo lang hindi lumago ang iyong spiritual na buhay. Yung spiritual growth, hindi nangyayari kasi ayaw nating mangyari. Yan po yung masakit na katotohanan. Hindi po porket busy ka sa ministry, linggo-linggo nagsisimba ka. Every midweek, uma-attend ka ng service ng prayer meeting. Pero kung ikaw mismo ayaw mong lumago spiritually, hindi ka lalago. Totoo ba yun, Pastor? Kahit linggo-linggo na ako nagsisimba, ma-attend ako ng devotion, ma-attend ako ng prayer meeting, nagpe-pray ako every morning, bago kumain, bago matulog. Yes! Kahit ginagawa mo yung lahat na yan, kung ikaw mismo sa puso mo, sa buhay mo, sa sarili mo, ayaw mo lumago spiritually, hindi yan lalago. Hindi ka lalago. So mga kapatid, don't neglect spiritual growth. Kailangan po nating palaguin yan. Dahil yan din mismo ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Patungo po sa walang hanggang langit kasama ang Diyos. Huwag po nating hayaan na sirain tayo ng mundo. Amen? Eh pag sinabi ko pong mundo, kasama mo yan sa barrier ng view to eternity. Spiritual warfare. Pastor, napakalalim naman yung spiritual warfare na yan. Lahat po tayo merong battle. Taas ang kamay na merong battle. Pang-araw-araw. Dami nga namin bayarin ngayon. Battle yun. Mamaya may battle daw sila, ML. Lahat tayo may battle. Within ourselves. Dito, sa puso natin. And lahat tayo dumadaan ng spiritual warfare. Sabi ng Diyos, magbasa ka ng Biblia. Sabi ni Satan, pumugulong, huwag na, wala kang matututunan dyan. Sabi ng Diyos, patawarin mo yung taong nakagalit mo. Huwag na, hayaan mo siyang magalit din sa'yo para magsulpo ka na lang ngayon. Lahat tayo dumadaan ng spiritual warfare. Every day. Pagising mo pa lang sa umaga,
naka-cellphone ka na. Spiritual warfare yan. Mas inuna mo pa yung makamundong gawain na mag-scroll ng Facebook. Ay, huwag na muna yan. Bago ka mag-pray, bago mo lapitan o tawagin ang ating Panginoon at magpasalamat ka sa panibagong araw. That is spiritual warfare. Every day may isisiksik sa atin si Satan. Araw-araw. Kaya kung tayo ay mahinang Kristiyano, wala tayong pananampalataya, masisira tayo. Pero, kung may hadlang, meron din siyempre paraan para manatili tayo. Meron din siyempre gamot. Hindi porket may sakit tayo ay wala nang gamot. Kung merong barrier, meron din panlaban doon sa barrier. Ano kaya yon? Meron kayo kayong idea kung ano yun? Tingnan nyo ngayon yung cellphone mo. Baka andin yan, gamot. Tingnan mo lang. Tingnan mo yung paligid mo, yung katabi mo. Baka isa yan sa gamot. Nandiyan ba? Sa cellphone mo may Biblia? Yes. Nabubuksan. Yun lang. Remain in view of eternity, you need to do. Study the Word. Hindi lang magbasa, kundi pag-aralan. Magkaroon tayo ng self-reflection. Kung ano ba yung nabasa natin. Every day, I'll challenge everyone. Kasi, ito lang yung madalas kong nakikita. Sa GC natin. Si Pastor lang o si Teacher Ice lang. Kasi ako, kahit ako, hindi ako nagsisend doon. Ang nagsisend ng mga daily devotion. Ibig sabihin ba sila lang ang nagde-devotion? Pastor, nagde-devotion ako, ayaw ko lang naman mag-share. Okay. Pero mas mainam, I challenge everyone na i-share nyo din doon sa GC. Kasi pwede yung tao na nagbasa sa GC ay hindi naman talaga nagbabasa ng Biblia. Pero that moment na nagbasa ka, meron sinampol sa amin sa klase. Ma-share ko lang, hindi pa naman ako siguro mahaba. Mahal ko. 42. Ma-share ko lang. Meron daw senior pastor sa ibang district. Siyempre hindi sa cell. Meron daw isang senior pastor sa isang district. And then nag-post siya sa GC nila. Isang Bible verse na may content na mali. Anong content na mali, Pastor? For example, yung example sa akin ni Teacher Ice na nakaraan. Ang galing ni Moises, ang galing ni Noah, nahati niya yung dagat. Buti na lang. May pinost ang senior pastor sa GC na mayroong maling content sa Bible. Ito alam nyo, 1 month na walang nag-react. Oh. Pastor, wag mo munang gagawin sa amin yun, ha? Walang nag-react. Nakakalungkot. Lungkot na lungkot ngayon ang senior pastor. Bakit siya nalungkot? Bakit nalungkot yung senior pastor? Kasi ibig sabihin, scroll lang, dumala sa GC. Okay. John 3:16. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tama, mali? Hindi na lang, pinagdiinan yung mali. Diba? Ano pong ibig kong sabihin? Pag-aralan natin. Hindi porket sinabi namin mga pastor na mga leaders ng church na yan, galing yan sa aklat ng Biblia, yan yung benda. Okay na yan. Maniniwala ka na yan. Kasi yan yung totoo, yan yung sinabi niya eh. Hindi natin pinag-aralan yung salita ng Diyos. Eh kung hindi natin pinag-aralan yan, mawawala yung view natin to eternity. Pati tayo mismo sa sarili natin, mawawala yung saysay na pinag-aaralan natin yung langit. Kasi hindi totoo. Hindi tayo nag-i-study ng kanyang word.
Hindi tayo nag-aaral ng ganyan salita. Malungkot na katotohanan. Kasi sabi nila, ayon sa statistic, 10% na nasa loob ng simbahan, 10% lang ang nagpapasa ng Biblia. Sino yun? 70? Ilan sa praise and worship team? Ilan sa congregation? And out of 10%, 1% lang ang talagang nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Nakakalungkot. Kaya nga nangyayari yung gera eh. Kasi maraming hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Maraming walang alam sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mahalaga po na pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos. Nung binigay ko kay Ann yung text na babasahin niya, sabi niya, kailangan ko talaga makinig para makita yung sinasabi ng talata na yun. Kasi lahat tayo, pag nagbasa tayo ng Bible, iba-iba tayo ng perspective. Iba-iba tayo ng pangunawa dyan. Maniwala po kayo sa akin, sa hindi. Kasi iba-iba po tayo ng pagkilos ng banal na Espiritu. Yan. Iba-iba po. So, kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos ayon sa Kanyang gusto. Pangalawa, para maging manatili yung ating view sa eternity, surrender to the Spirit. Isuko natin lahat. Isa po sa dahilan kung bakit nane-neglect natin yung paglago ng ating spiritual na buhay. Kasi tayo mismo, meron tayong pinipilter. Meron tayong hindi sinusuko. Ayaw natin isuko yung paglalaro natin ng ML. Ayaw natin na masira yung rank natin dyan, kung ano man rank natin dyan. Taas ko na, pastor, tapos i-delete mo. Mga kapatid, let's surrender to the Spirit. Huwag natin i-filter lang. Huwag natin piliin lang kung ano yung gusto natin isuko. Kailangan natin isuko ang lahat. Amen? Buong buhay at pagkatao natin para manatili yung view natin to eternity. Nawa mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon ay tumitimo sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Para po sa mga spiritual battle at para manatili yung view to eternity na yan, sa mundo ng punong-puno ng kasalanan at dito sa mundong ginagalawa natin, napakahalaga po na alam natin ang armor of God. Sino nakakaalam ng armor of God? Alam niyo yan? Na may kita sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. Isa-isahin niyo po. Tingnan niyo lang. Lahat yan ay panglaban sa nakakahadlang sa ating buhay. At kung hindi natin alam yan, anytime, pwede tayong masira ng kaaway. Basa-basahin nyo yung bagay na yan para hindi natin makaroon. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shield of faith, sword of the Spirit, feet protected by the gospel. Mahalaga po na binibigyan din natin ang mensahe ng ating Panginoon at manatili ito sa ating buhay. In our conclusion, what comes after faith? Dahil po sa ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na harapin ang mga bagay na akala natin imposible. Nagiging matapang tayo dahil may Kristo. Dahil sa faith din natin, nagkakaroon tayo ng pribilehiyo na makapasok sa karya ng Diyos. Sa bagay na ito, magbubukas
ng bagong relasyon kay Kristo at tayo ay ituturing niya anak. Gusto niyo ba na manatiling anak ng Diyos? Amen. Bigyan din natin ang pagkakaroon natin ng relasyon sa Kanya. And pangatlong conclusion yan, magkakaroon na tayo ng view sa eternity, sa langit kung saan nandoon nakaluklok ang ating Diyos sa buhay kasama ang mga anghel na naghihintay sa atin. Alam ko gusto niyong pumasok sa langit. And naghihintay doon ang anghel. Mga anghel kasama ang ating Panginoon. Kahit maraming barrier sa paglago ng ating spiritual na buhay, huwag po natin kalimutang pag-aralan ng kanyang salita. At manahan tayo sa pangako niya na kasama niya tayo at patuloy nating patibayin ang ating buhay spiritual. Hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen? Para po sa ating reflection, dalawang bagay po ang gusto kong iwang tanong sa inyo. Na pwede nyo sagutin sa inyong mga sarili. Anong klaseng pananampalataya ang meron ka? Sa Diyos o sa tao? And lastly, paano mo palalaguin ang iyong buhay pananampalataya? Kaya nga po nang sabi ko kanina, kung maraming distraction dyan sa cellphone mo, itapon mo yan. Kung lang, hindi naman sinabi itapon mo na yun. Pero kung wala naman talagang distraction, at yan ay ginagamit mo para palaguin ang iyong buhay pananampalataya, just continue. What comes to our faith? Ang faith natin ay mananatili na kay Kristo. Okay? Sa mapagpalang gabi po, umaga po sa bawat isa and God bless you.